Guys, welcome. No contact situation tayo ngayon. So ngayon itatanong natin ngayon, para sa no contact, bakit ramdam mo pa rin siya? Ibig bang sabihin, may cord pa rin kayong dalawa, okay? Kumbaga, may soul tie pa rin ba kayong dalawa, okay? Start na tayo. Bakit ramdam mo pa rin siya? Ibig bang sabihin, may soul tie pa rin kayong dalawa or meron pa rin cord sa inyong dalawa? Give me the message. Bakit ramdam mo pa rin siya? Ibig bang sabihin, may cord pa rin ba kayong dalawa? Oo, lumabas ang The Wheel of Fortune, Wow, lumabas ang The Sun, upright. So, meron akong nakikita ditong Virgo, Capricorn, Taurus. Merong Aries, Leo, Sagittarius. So, meron din ako nakikitang Aquarius, Gemini, Libra, and Scorpio. Gemini, Aquarius, and Libra. Merong Scorpio, Cancer, and Pisces. So, malakas yung Pisces. Meron din ako nakikitang Taurus, Leo. Meron ding Aries, Sagittarius. Okay, malakas din yung Aquarius. So, start na tayo. So, dito, yung overall energy, lumabas kasi dito yung Wheel of Fortune, then Five of Pentacles, So, yung unang card dito, nagpapakita to ng connection ninyong dalawa, okay? So, hindi pa tapos yung enerhiya. Kumbaga, meron pa rin namamagitan sa inyong dalawa. Andun pa rin yung cord, okay? So, dito sa The Wheel of Fortune, nakikitaan ko dito yung cyclic connection, okay? Paulit-ulit na nararamdaman mo siya dahil paulit-ulit mong nararamdaman siya dahil umiikot pa yung karmic energy yung dalawa. So, para bang may invisible na PC na bumabalik sa parehong direksyon kahit wala ng contact. Alam mo yun? So, ito yung tanda ng isang energetic cord or soul tie na hindi pa napuputol. Okay? So, dahil mayroong unfinished lesson, nakikitaan ko dito na may purpose kayo na kailangan harapin o tanggapin ito. Okay? So, dahil lumabas din yung Five of Pentacles dito, So, nakikitaan ko dito, pakaramdam mo, naiwan ka sa lamig or naiwan kang nag-iisa dito. Okay? So, meron ditong emotional o spiritually na ganun pakaramdam. Okay? Kumaga, naiwan ka sa lamig or naiwan ka ng nag-iisa, nandun yung, dama mo yung lungkot spiritually. Okay? So, nakikitaan ko dito kapag lumabas yung Five of Pentacles, sinasabi nito yung enerhiya ng pagkawala at paghihiwalay ay nagiging magnet. Yung paghihiwalay nyo, lalo yung nagiging magnet sa'yo. Okay? So, kapag meron ditong emotional void, doon dumadalo yung cord. Okay? So, kaya kahit no contact, nararamdaman mo pa rin siya dahil ang puso mo ay naghahanap pa ng closure. So, dito, nakikitaan ko dito, meron ditong comfort na hindi mo pa nakukuha. Okay? So dito, ito rin yung barahan ng energetic longing. Para bang kahit gusto mo na siyang i-let go, may bahagi sa'yo na umaasang nararamdaman mo pa rin siya. Okay? So dito, lumabas yung the Fool dito and the Eight of Wands dito, So, nakikitaan ko dito, ito yung indikasyon na hindi pa natutuloy yung paglayo. Okay? So, nakikitaan ko dito yung pagsisimula ng bagong simula o bagong kabanata. Kasi lumabas yung the Fool reverse. So, ibig sabihin, laging patungkol sa may takot, na lumaya, o hindi pa handang bitawan ng nakaraan. So, mga ganun, So, dahil dito,
nagiging bukas pa yung linya ng connection nyo. Kasi meron ditong tao na hindi pa kaya niyang bitawan ng nakaraan, okay? Or yung yung tao niya, yung person niya rito, no? So, nakikitaan ko dito, isa ito yung dahilan kung bakit ramdam mo pa rin siya. Hindi mo pa sinasadyang isara yung enerhiya or yung pinto sa taong ito, okay? So, dito, no? Dahil lumabas tong 8 of Wands dito, no? Ito yung card na mabilis yung daloy ng mensahe, okay? At enerhiya. Kasi sa spiritual na pagbasa, no? Ito yung parang telepathic energy exchange. So, kahit wala kayong usap, may times na nararamdaman mo siyang, yung parang ramdam mo siyang yung naiisip mo siya bigla, ganon. So, nakikitaan ko dito, biglang naiisip mo siya ng sabay, ganon. No, hindi mo naman inaano, bigla lang napasok sa isipan mo. So, ito yung nagpapatunay na may cord pa kasi naisip mo pa siya eh, okay? Kasi mabilis pa rin yung agos ng emotion mo sa taong ito at yung intuition mo sa pag-itan ninyo, okay? So, para bang may signal pa rin pumapasok, alam mo yun? So, dito, dahil lumabas yung Temperance reverse, ano, nakikitaan ko dito, no, meron kayong enerhiya, kayong dalawa na hindi pa balanse. Isa sa inyo, malamang ikaw, okay? Mas nakakaramdam ka o mas attached ka, okay? Yung man tipong kapag lumalabas ito ng baliktad, itong temperance, ano, ibig sabihin lang nito, yung connection ay nagiging draining or confusing, ano. So, ito yung senyales na oras na parang mag-heal, okay? I-heal yung cord. Hindi ibig sabihin putulin agad, ganon. Kundi linisin at ibalik sa balance. So, para hindi ka laging nabibigatan kapag nararamdaman mo siya, okay? So, nakikitaan ko rin dito, no, dahil lumabas din tong Judgment upright, ano. So, magandang card to kasi naka-upright na siya rito. So, nasa process ka na ng paggising at pag-unawa sa mas malalim na rason, okay? Kung bakit ramdam mo pa rin siya. So, ngayon, nakikitaan ko dito, maaring may unfinished karma or soul contract na kailangang harapin. Pero may pagkakataon ka ngayon na i-release ito consciously, okay? So, yung judgment, ito yung card ng spiritual closure, ano? So, nagsasabi na sa punto na kailangan mong piliin kung gusto mo pa ba bang yung bang kailangan mong mamili kung gusto mo pa bang manatili sa konektado o handa ka ng palayain na at magpatawad, okay? So, dito, dahil lumabas ang The Star Reverse, ano, nakikitaan ko dito yung healing and hope. So, or divine guidance, ano. So, dito, ramdam mo pa, yung bang tipo ramdam mo pa siya, hindi para masaktan ka ulit, ano, kundi para gumaling ka, okay? So, ito yung tanda ng connection nyo na nagising ka sa instrumento ng iyong personal awakening, kumbaga. So, dito, yung cord ay unti-unting nagiging mas magaan habang nag-iilaw ka sa sarili mong landas, okay? So, dito, yung bang tipo na, kaya mo nararamdaman siya, no? Hayaan mo lang, pasensya na utal ako, no? Hayaan mo lang maging inspirasyon ito na alagaan mo yung sarili mo, okay? So, yung bang hindi bilang pag-asa sa kanya, okay? Kumbaga, gawin mo siyang inspirasyon na, kaya ka nilayo sa tao na to para ma-evolve yung sarili mo or para magkaroon ka ng transformation, ano. So, ito yung tanda ng sarili mong paglaya, okay? So, dito, dahil lumabas yung King of Swords upright dito, no. Ito yung barahan ng mental clarity. So, nakikitaan ko dito yung detachment. Sinasabi nito na ikaw na yung may kapangyarihan kontrolin kung gaano kalalim yung cord, yung ninyong dalawa, no? So, kung gusto mong bawasan yung energetic connection nyo, no? So, kailangan mo yung mental decision dito, okay? So, i-release yung bang tipong i-release you, yung bang tipo na, kailangan mo tong tanggalan ng merong kapayapaan. Okay? So, ibig sabihin, hindi kailangan burahin yung mga alaala, kundi ilagay sa tamang lugar, sa karunungan, hindi sa attachment. Okay? So, dito, dahil lumabas ang 6 of Pentacles dito, no, naka-reverse siya rito, and the 4 of Swords reverse dito, no,
Ito yung imbalance ng give and take, ano? Para bang ikaw yung mas nagbibigay ng emotion at energy sa connection na to, no? So, yung enerhiyang ganito, ito yung chord na nagiging one-sided drain, okay? So, para bang one-sided love or one-sided drain, mga ganun, no? Kumbaga, isa lang yung nagbibigay, okay? So, nakikitaan ko dito yung bang tipo na kaya mas ramdam mo siya kaysa I mean ano, kaya mas ramdam mo siya kaysa siya sa'yo. Okay? Kasi ikaw yung mas nagbibigay, okay, ng energy dito sa tao na to. So dito, ang payo ng barahang ito, no, simulan mong ibalik yung energy mo sa sarili mo, okay? Kumbaga, kailangan mong magkaroon ng energetic reclaim, okay? Para ba maibalik mo yung iyong energy, okay? So dito, dahil lumabas din yung four of swords, ano, naka-reverse siya. Excuse me. So ito yung baraha or meron ditong excuse me. Kumbaga meron ditong restless mind or pwedeng hindi pa nakakapahinga, okay, dito sa the four of swords, ano. Ramdam mo siya kasi meron ditong subconsciously na hindi ka pa nakakapahinga sa what's if, ano. Kumbaga, pwedeng meron ka pa rin iniintay mula sa tao na to, okay? Ito rin yung nagpapakita na pagkapagod ng iyong kaluluwa or pagkapagod mo, okay? So, kaya kailangan mo mag-spiritual detox. So, pwedeng sa pamagitan ng meditation, journaling, o cord cutting, visualize, okay? So, dito, no, yun ang pinaka-mainam na gawin, ano, sa cord cutting, visualize, ano, i-visualize mo lang na pinuputol mo yung tali sa pagitan sa taong ito, okay? Kumbaga, iisipin mo na kinakat ko ito sa buhay ko at pinapalaya ko yung sarili ko sa taong ito, okay? Para nang sa ganun, no, mabawi mo muli yung energy mo, okay? So, dito, no, dahil lumabas yung, Knight of Swords dito, no, naka-upright naman siya, then sinabayan siya ng Two of Cups reverse dito and the Sun's upright, ano. So, nakikitaan ko dito, mabilis na paggalaw ng isip, ano, dito sa Knight of Swords. Kasi, sa connection yung ito, pinapakita na kapag nag-iisip ka sa kanya, no, agad yung nararamdaman yung enerhiya, yung iyong enerhiya, okay? May times na parang may psychic ping or sabay kayo nag-iisip sa isa't isa. Ngunit paalala ng barahang ito na huwag hayaang impulsive thought, okay? Ang magdikta ng emotion, gamitin yung logic, hindi lang yung longing, okay? So, dito, dahil lumabas yung Two of Cups, naka-reverse siya. So, ito yung malinaw na simbolo na ang romantic or emotional union ay hindi pa balance, okay? So, aktibo yung physical world, kumbaga, kahit ba hiwalay kayo, the emotional residue ay nananatili, okay? So, kapag yung Two of Cups ay naka-reverse, ito yung nagiging soul tie without physical contact, okay? So, may natitirang energetic imprint na pagmamahalan, lalo na kung totoo at malalim yung naging ugnayan yung dalawa, okay? So, lumabas yung The Sun dito, naka-upright siya. So, nakikitaan ko dito, no, sa huli, maganda yung ending kasi lumabas yung The Sun dito, naka-upright naman siya. So, dito, meron ditong kalayaan or pwede rin kaliwanagan pagkatapos ng connection, okay, na ito. So, ibig sabihin, ano, kahit ba meron kayong cord ng tao na to, unti-unti itong nagiging light cord, okay? So, hindi naman mabigat, kundi nagbibigay liwanag at aral, ano. So, ramdam mo pa rin siya kasi may pagmamahal pa rin sa loob mo, okay? Pero hindi na kailangan magdulot ng sakit, okay? So, dito sa The Sun reminds you na ikaw ay ginising para maging masaya, okay? Kahit meron kang naranasan na ganito, okay? So, yung pinaka-mensahe, ano, dahil ang tanong natin dito, bakit ramdam mo pa rin siya? Ibig bang sabihin may cord pa kayong dalawa, okay? So, yung sagot dito ay oo, okay? So, meron ditong energetic cord pa kayo dahil hindi pa tuluyang healed or napuputol yung soul tie, okay? So, ngunit, hindi naman ito sumpa or bigat, ano. Ito yung transition cord. Nagbabago habang natututo ka. So, yung mga baraha dito na judgment, the star, okay? So, then lumabas din ang The Sun. Ito yung nagpapakita na ikaw yung susi ng
healing mo. Okay? Kumbaga, ikaw yung susi ng healing na to. Okay? So, dito, kapag nagpatawad, yung bang tipong kapag napatawad mo na yung sarili mo at siya, kusang luluwag yung connection. Okay? Hindi dapat napuput. Yung hindi dahil naputol, kundi dahil na-transcend mo na ito. Kumbaga, nabitawan mo na siya. Ganon, okay? Kumbaga, kusa tong natatanggal kapag natanggap mo na, naghilom ka na, napatawad mo na, lumuluwag yung tali sa pagitan yung dalawa, okay? So, dito, pinaka-advice sa'yo, no? Kailangan mo magkaroon ng cord cleansing meditation. Imagine mo, for example, sa cord cleansing meditation, imagine mo yung sinag ng liwanag sa pagitan yung dalawa, okay? Pasalamatan mo siya, sabihin mo, tapos na ang ating leksyon, pinapalaya kita ng may pag-ibig, okay? So, balik sa sarili mong enerhiya, gawin ang mga bagay na magpapasaya sa'yo, tulad ng art, music, nature, animal. Kung mataas ang vibration mo, kusa namang humihina yung cord, okay? So, kailangan mo lang din magkaroon ng affirmation. Kumbaga yung affirmation mo dito, yung man tipo na sasabihin mo na lang palagi sa isipan mo, no, yung ang connection namin ay nagsilbing daan sa aking paggising. Ngayon, pinipili ko ang kapayapaan, okay? Nang sa ganun, no, madali kang maka-recover or maka-move on sa tao na to. Yung bang kahit merong mga masasakit na nangyari sa inyo, pasasalamatin mo pa rin tong tao na to kasi siya din yung nakatulong sa'yo kung bakit nagiging kang mas matatag at mas lalo kang nagmamature, ano. Ayan, kumbaga yung experience mo na naranasan sa tao na to ay bumuo sa'yo para mas maging mabuting tao, okay? Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.